Hey guys, welcome to my channel. Usapang AI tayo, no? A few months ago or last year yata, gumawa ako ng videos about AI. May mga guest pa ako dyan. Meron akong guest na na IT people, like yung bayaw ko na data scientist. Tapos may kaibigan tayo na nagtatrabaho sa Chase, no? Sa IT department sila. And we talked about AI. And then, fast forward this year, siguro last year yon, tama? Or mahigit na 1 year, no? A few hours ago, umattend ako ng open house ng event yun sa school ni AJ. And then, nakakwentuhan ko yung teacher niya sa computer, no? Computer and technology yata yung subject. So, napasok yung AI. Kasi, tinatanong niya si AJ kung ano daw kukunin ni AJ sa college. So, sabi niya, hindi pa makapag-decide si AJ. No? Or programming or something. Sabi ni AJ pala. Sabi ko, what would you recommend na course in the future na yung mga student mo is may makukuha pa rin trabaho na hindi sinakop na ng AI. Napaisip siya, sabi niya, wala siyang masuggest kasi almost lahat, sabi niya, no? Almost lahat ginagamitan na ng AI. So, looking back, nung ginawa ko yung video ko about AI, the dangers of AI, sabi ko, ano bang trabaho ang protektado against AI? I mean, sabihin yung hindi kayang kunin ng AI. Ang naisip ko at that time, yung mga mababang jobs, no? Yung mga hindi ginagamitan ng utak, more on physical, ginagamitan ng utak naman, no? Pero more on physical exertion. Kunyari, naglilinis ng toilet, mga ganyan. Naglilinis ng kanal, mga ganyan. And then, nakapanood ako ng isang clip, robot naglilinis ng toilet. Ang galing, binuksan niya yung pinto, tapos mayroon siyang robot arm, nilinis talaga niya yung toilet. So, wala, naisip na nila lahat yan. And last week, lumabas kami ng kaibigan ko, yung taga Chase, si Adrian, na pag-usapan din namin, no, na yun nga, yung tungkol sa AI takeover. So, hindi niya ina-advise na mga bata ngayon mag-IT. Kasi, wala, ma-obsolete na ang ano nyo, ang sabi niya, ma-obsolete eh. Madaling ma-obsolete sila. Pwede, anytime pwede na siyang matanggal eh. Initially, ang trabaho niya, nag-feed siya ng data sa AI. Ngayon, pwede na siyang palitan ng trabaho ng AI. Okay? Kanina sabi ng misis ko, siguro ang hindi pwedeng palitan yung mga firefighters, mga police. Actually sa 'di ba sa New York nag-employ na sila ng mga robot na police saka robot dogs. Hindi pa lang 100% implementation pero doable. Ang sabi ng kaibigan ko pala kasi ang problema, ang nakakatakot kasi hinahaluan ng engineering yung AI. Ano ibig sabihin? Yung data pwede nang gawan ng engineer ng kamay, ng katawan, ng paa. Yun ang mahirap. So, para talagang robot na, pwede pagsamahin, no? Dati, concept lang eh. And ngayon, pwede nang humawak yung AI, no? Yung robot. Tapos, yun nga, no? Napag-usapan namin ng teacher ni AJ. Wala siyang masabi na profession na ligtas sa AI. Shinare ko nga sa kanya, sabi ko, nakakita ko ng article sa internet na may isang simbahan sa Spain, nagkandak sila ng misa, AI ang nagmisa. Technically, pwede talaga, no? I-feed mo lang sa AI yung mga dapat mong i-preach, no? Gagawin niya yun. Tapos meron lang screen, 'di ba? Yung nung umuwi nga ako sa Pilipinas, yung mami ko pag Sunday nanonood lang ng misa sa TV. Ayaw nang pumunta sa simbahan eh. No? So, yung mga tao, wala rin problema pag yung magmimisa, makikita mo lang din sa screen. No? So, plus, yung misis ko, may senior, no? Meron daw silang, binibigyan sila ng mga questionnaire, no? About yung pag-handle ng pasyente, reaction sa pasyente, babayaran daw sila. But that is data. Data yun na pwede magamit ng AI, pwedeng palitan ng mga doktor. Hindi na kailangan ng doktor. Actually, may study na mas mataas ang accuracy rate ng AI
sa diagnosis, pag-diagnose ng pasyente as compared to a human doctor. No, mas accurate nga naman kasi i-feed mo lang sa kanya yung libro. I-feed mo yung libro, tatype lang, kailangan mo lang ng mga encoder. Pag nalaman na ng AI lahat ng sakit, pag may pumunta sa clinic, sabihin lang niya yung sakit niya, magana, ito na yung mga possible na sakit mo. Ito ang dapat na mga test gawin sa'yo. Pag ito lumabas sa test mo, ito ang diagnosis mo, ito ang gamot. Ganun lang yan, mas madali. So yan, hindi yan safe. Doctors, teachers, yung mga teachers, hindi rin safe. Sabi ng misis ko, yung kailangan pa rin ng nurse. Actually, gumagawa na sila ng mga robot nurse sa Japan. Yung nagbubuhat ng pasyente sa bed. Gumagawa na sila ng robot. Or, isa pa nga naisip namin kung hindi man palitan ng mga doctors, no, gagawin, isa na lang. No? Ibig sabihin, isa na lang. I-approve niya na lang yan online. Pwede siyang work from home. No, siya na lang ang magsi-signature, no? Ibig sabihin itong clinic na to nagbato sa kanya ng data ng pasyente. Sige, approve ko na yan. Yun lang yun. No? So, wala. Nag-shrink na ang workforce dahil sa AI. And ito nga pinapanood ko to kanina. No. Hindi natin lalagyan ng sound Yan, pati taxi. No, robot na, 'di ba? Ang nakakano 'yan, dami pa rin na-amaze. Ito, Amazon, robot na ang nagsusort ng package. Yung mga robot na 'yan, hindi raw yan nagli-leave, hindi nag-vacation, walang mga benefits 'yan. At yan sa China, nagbubuhat gas station, yan nagkakarga ng gas, robot. No? Hindi nagsasalita. Pati sa kitchen, yan Ano niyo ba yung McDonald's dahil mataas ang gusto na mag-employ ng mga robot sa California kasi mataas ang per hour nila. Yan, gumagawa na. Yan mga gumagawa ng bahay. Dati akala ko safe yung mga menial jobs, no? Yung mga trabaho na pang mababa lang, mababang kitaan. Pati pala yung paggawa ng bahay, pag mamasilya, kaya nang gawin ng naglalagay bricklayer. Kaya na lang, nagpipintura, robot. Yan. Wala na tayong yan. Will be the last one left before humans are obsolete. Yeah, ma-obsolete tayo. So, nag-usapan nga namin ng kaibigan ko, So, pag naging obsolete tayo, kasi kaya ng palitan ng robot, anong pa silbi natin? Well, kung napanood nyo na yung The Matrix ni Keanu Reeves, ginagamit ng mga robot ang tao para gawin tayong baterya. Para mag-produce tayo ng energy. Kasi kailangan lang nila ng energy And nakita niyo yung mga clues na mga nasa pelikula. Sa Matrix, ginagawang baterya ang tao. Sa Terminator naman, gustong i-eliminate ng Terminator, ng AI, ang tao. Bakit? Kasi, pag tatanungin nyo sila, tayo daw ang nagpo-pollute sa mundo. Tayo ang sumisira ng mundo. So, for them to save the world, kailangan tanggalin tayo. Yan ang ng AI Yan ang danger, no? Kahit sabihin niyo na malayo yan. Alam niyo, kailan lang pinalabas yung Terminator, no? 1980s. O ngayon, andito na yung future na iniisip ng unang panahon. Matagal pa yan, matagal. Ngayon na nandito. Ang isa lang sa ang tawag dito, pinapanalangin ko, sana hindi abutan yung lifetime natin ngayon at saka yung lifetime ng mga anak ko. No? Sana malayo pa in the future. Kaso nakakatakot. Every year may bagong development. Every year may technology na naka-incorporate na sa buhay natin. No? Cellphone lang Ang dami kong kakilala na hindi mabubuhay na hindi dala yung cellphone nila. No? Dapat dala palagi. Tapos yung technology ng cellphone, in-incorporate na rin sa kotse. No? Yung technology sa kotse, ay nako. Yun pa, yung technology sa kotse, pinupush yung mga electric vehicles sa Pilipinas. Ang daming mga tulog at tanga na naniniwala dyan.
na you thought you're saving the planet pag nag-electric vehicle ka. Yan ang papalit sa atin. Yan ang papatay sa atin. Yan kasi ang gagamitin nila. Una-una, mawawalan ng trabaho yung mga driver. No? Kasi controllable na eh. Madali na i-control. 'Di ba? Tapos, pag ikaw hindi ka sumunod sa nakaupo, sa gobyerno, pwede nilang patayin yung kotse mo. O kasama na dyan yung digital banking. Kasama na dyan yung cellphone mo. Pwede nila i-deactivate. 'Di ba? Kaya nga pinush nila yung SIM card law sa Pilipinas. Dahil daw para mabawasan yung mga scammer o mawala ang scammer. Pero dumami pa din. Oh, paano nangyari yun? Tapos digital na lahat. Yan nakakatakot. Pagka in the name of progress, pumayag ka ng pumayag, tapos dahan-dahan ibinigay mo na yung rights mo, wala ka ng kalayaan. Darating yung time, well, andito na nga eh, yung 15-minute city, pati yung kalayaan mo mag-travel, hindi na. Kasi wala ka pang allowance eh. Carbon allowance, wala ka eh. Parating na rin yung carbon tax sa Pilipinas. 'Di ba? Merong environmental fee na diyan. 25% pa nga charge sa ibang bills. Dahan-dahan, control. Hanggang tatanungin mo yung sarili mo, para saan pa kami? Ano pang gagawin namin? Anong silbi namin? 'Di ba? Anong gagagawa pag wala ng silbi? Let me know.